Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga ka-analyze, update lang ho tayo rito sa isasampa ho na impeachment laban ho rito kay Pangulong Bongbong Marcos. Sa pangunguna ho ni mag-asawang Cardema. Na ano daw ito na anak ni Pangulong Bongbong Marcos. Ito raw dalawang ito sa kasal yata siguro, kung di tayo nagkakamali. Update lang tayo, banggitin natin ito. Basahin natin. Cardema, impeachment complaint laban kay PBBM hindi tinanggap. Sablay agad. Alam niyo, pag nasimulan ng pangit, sablay, huwag niyo na ituloy. Alam niyo kung bakit? Ano yan? Sinyalis siya na walang kwentang mangyayari. Kasi, alam mo yon, pinaplano pa lang, hindi na maganda nangyari. Negative agad ang napala nyo. So, masamang pangitain. Diba? Kahit sa mga negosyo, isimula, tinatayo mo pa lang, isimula ka pa lang, parang pangit na agad ang nangyari, bad vibes. Huwag mo na ituloy. Sigurado, hindi magtatagumpay. Basahin natin. Babalik si dating National Youth Commission Chairperson Ronald Cardema sa kamera di representatives upang opisyal na hiyain ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay ng pagpayag umano nito na madalas si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig, Netherlands. Ito mga kababayan. Basahin muna natin itong kabuang report. Cardema, impeachment complaint laban kay PBBM hindi tinanggap. Balik si dating National Youth Commission Chairperson Ronald Cardema sa Kamara de Representatives upang opisyal na hiyain ang impeachment complaint laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Kaugnay na pagpayag umano nito na madala si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa dahig, Netherlands. Ayon kay Cardema, hindi tinanggap ng Office of the Secretary General ang kanilang reklamo dahil wala roon si Secretary General Reginald Velasco na sila ay pumunta ngayong Huwebes, Mayo 8. Ang impeachment complaint ay inendorso ni Duterte Youth Party List Representative Drixie May Cardema. The Office of the Secretary General is not accepting it because wala daw ngayong araw na ito ang SecGen. Sabi ni Cardema. Ang kiniklaim ng Office of the SecGen is only the Secretary General who can receive the complaint. Ayon kay Cardema, siya ang kanyang misis na si Marie. Nag-silbing complaint ay babalik sa Kamara sa Martes. We are filing an impeachment complaint against President Bongbong Marcos for allowing the transfer of Filipino netizen Rodrigo Duterte to foreigners, sabi ni Cardema. Napakaraming Pilipino naghahanap ng kasagutan kung bakit isang Pilipino ay isi-surrender sa mga dayuhan. Dagdag pa nito. Ayon kay Cardema, dapat panagutin si Marcos sa ugnay ng culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust.
Nung sinurrender mo si Marcos, nung sinurrender mo ang isang Pilipino sa mga dayuhan noong araw na yon, Marso 11, sinurrender mo ang soberenya ng bansa, sabi pa ni Cardema. Kailangan ng impeachment complaint ng 102 kongresista o 1/3 ng kabuuang miyembro ng Kamara upang may padala ito sa Senado na siyang magsasagawa ng impeachment trial. Ayan. Yan ang sabi rito sa report ho ng Abante. O di ba pinaliwanag na ho ni Pangulong Bongbong Marcos nga yan? Bakit kinakailangan mangyari na maserve ng warrant itong si Digong? Sa pamamagitan ng Interpol na doon binigay yung warrant. Kasi mga kababayan, kung hindi makikipag ugnayan ang gobyerno natin sa Interpol, papasok rito, tatablayin natin ang Interpol. Hindi paparesto si Digong. Magiging masama ang bunga niyan. Kapag tinabla ang Interpol, hindi pinagbigyan arestuhin si Digong. Magiging hindi maganda ang bunga niya sa mga susunod na panahon. Ang mangyayari niyan, kapag merong wanted dito at nagtago sa ibang bansa, at kinakailangan natin ng tulong ng Interpol, pwede lang hindi makipagtulungan sa atin. Dahil susumbatan tayo na, nung nagpunta kami niyan, may bit-bit kaming warrant. Uhulihin yung dati niyong presidente, hindi nyo kami pinakisamahan, hindi nyo kami inalaw, pinablan nyo kami. Bahala kayo ngayon kung sino yung gusto nyo madampot sa ibang bansa. Mangyayari niyan, pag may wanted dito, tago na lang ng tago sa ibang bansa. At di sila po pwedeng mahuli ng Interpol. Dahil hindi na sila uhulihin, dahil na tayo pagbigyan. Ganoon ang mangyayari niyan. Pero kung tutusin, kaya naman talaga ng presidente na ihinto yan, yung pag-serve ng warrant, tablahin ng Interpol. Bahala na kung ano mangyari sa mga susunod na panahon. Kung ano magiging resulta niyan. Ang problema, bakit mo pipigilan ang pag-aresto sa taong kung saan bumababoy sa'yo, mura dito, mura ganyan, bangag dito, adik ganyan. Bihayaan na kita, di ba? Di ba? Ganun lang yun. Teka muna, baka sabihin fake news ito. Pakinggan natin yung mismong balita. Pakinggan natin. Baka sabihin fake news. Sa ibang balita, gustong ipa-impeach ng Duterte Youth Party List si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay ng pagpaparesto ng ICC kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero bigo ang grupo na maisampa reklamo ngayong araw. Live mula sa Batasang Pambansa, nasa frontline balitang yan si Marian Enriquez. Marian, bakit hindi natuloy ang filing ng impeachment complaint? Yes, Jiggy, nauwi nga sa wala yung plano sanang paghahain ng Duterte Youth Party List ng unang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Parang umuwing luhan, ano? Putik, isipin mo ilang araw bago butuhan, no? Nagkaroon pa ng ganito, no? Tapos tumatakbo pa sila ng party list. Duterte Youth Party List. Parang pamumuliti ka pa. Ay, nako. Kasalasan kasi, no, yung House Secretary General, yung dapat natatanggap nitong reklamo pero wala siya sa kanyang opisina. Bandang 3:00 ng hapon nang pumunta nga ang grupong Duterte Youth Party List sa opisina ng House Secretary General sa pangunguna ng chairman nito na si Ronald Cardema. Sinubukan nilang maghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos. 2 grounds for impeachment ang tinukoy sa reklamo, kabilang ang culpable violation of the Constitution at betrayal of public trust. Matapos daw pahintulutan ni PBBM ang pag-aresto at pag-turnover kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court
Court o ICC kaugnay ng kinaharap niyang kasong crimes against humanity sa madugong war on drugs. Giit ni Cardema, sana raw ay binigyan ng pagkakataon na litisin sa lokal na hukuman si Duterte. Hindi rin daw sapat na yung mga kalihim at general na nag-implement ng arrest warrant ang inireklamo sa ombudsman dahil malinaw na sumusunod lang daw sila sa kumpas ng Pangulo. Alinsunod sa protocol sa paghahain ng impeachment, mismong Secretary General Isipin mo, mga babayan. Umuhugot sila ngayon ng tamang batas, tamang ganito, tamang ganyan. Puro batas ang sinasabi nila. Ganito ang batas, ganito, ganyan. Dapat di mo na pinadala si Digong ganyan, ganito. Puro batas ang ginagamit ngayon nila para mapagtanggol si Digong. Na hindi naranasan ng mga biktima ng war on drugs, extrajudicial killing. Eh kung mahilig pala kayo, gusto nyo pala puro batas ang umiral, hindi sana nangyari ito. Itong war on drugs, extrajudicial killing. Nakatikim ba ng tamang proseso, tamang batas yung mga biktima ng war on drugs, AJK, extrajudicial killing? Nakatikim ba ng batas proseso yung mga yun? Wala. Kayo ng programa yan, kay Digong. Tapos eto kayo ngayon. Uhugutin nyo ang batas. Sa batas kayo uhugot para mapagtanggol nyo si Digong. Anak ng... Puro batas pa lang layunin, puro batas pa lang ginagamit nyo sa lahat ng sitwasyon. Dapat pala pinairal yan dati sa war on drugs. Eh di hindi sana nangyari ito. Wala na sana tayo sa ganitong pangyayari. Tuloy natin. General dapat ng Kamara ang tatanggap sa reklamo para i-verify at saka i-refer ito sa opisina ng House Speaker. Yun nga lang, hindi pa formal na naisampa ni Cardema ang impeachment complaint dahil may strategic planning daw ang opisina ng SecGen mula May 6 hanggang May 8. Tayong mga buhay na Pilipino ang pinagbabasihan ng soberanya. Kaya nung sinurrender mo ang isang Pilipino sa mga dayuhan, nung araw na yon, March 11, sinurrender mo ang soberanya ng bansa. So, yun ang culpable violation of the Constitution. Kung sinurrender mo raw ang isang Pilipino citizen sa banyaga, sa mga foreigner, parang sinurrender mo na rin daw ang soberanya ng Pilipinas. Buti nga buhay. Hindi katulad ng mga biktima ng war on drugs extrajudicial killing. Hindi dinala sa ibang bansa. Hindi dinala sa bansa para litisin. Namatay mismo rito sa bansa nila, bansa natin. Sino pumatay? Kapwa Pilipino. Ano trabaho ng Pilipinong nakapatay? Pulis. Na nung mga nag-aaral, ang prinsipyo nila, kaya sila magpupulis para proteksyonan ang taong bayan. To serve and protect. Buti nga kahit sinurrender doon yan, buhay pa eh. Ganda pa nga ng kalagayan. Yung mga yon, yung mga biktimang yon. Although na dito sa Pilipinas, dito namatay. Nakapatay pa mga pulis. Baka yung iba dyan nag-iisang anak lang. So, pwedeng maging breadwinner pa para makaahon sila sa kahirapan. Pero nawala, tinanggal dahil sa programa ni Digong. Baka yung iba dyan mag-asawa na lang, walang anak. Tapos sa pinagtataka ko, bakit yung mga biktima ng war on drugs, extrajudicial killing, puro galing sa mahihirap na lugar? Parang wala man lang tinabla dating mayayaman.
Parang puro sa mahihirap pinuntahan. Kawawa, no? Constitution. Jiggy, dahil nga hindi natuloy kanina, ay babalik yung kampo ni Cardema sa Martes sa susunod na linggo para nga formal na ihain itong impeachment complaint laban kay PBBM. Samantala, Babalik pa raw itong dalawang mag-asawa. Kasi wala daw si Secretary General ng House of Representatives. Martes, babalik daw sila. Pero saan lang mangyayari dyan? Eh ngayon pa lang, minalas na eh. Pangit na lang naranasan eh. Ibig sabihin, yung dulo niyan, pangit. Kasi ito pala nagsisimula, pangit na simula eh. Hindi na maganda naranasan nila eh. Hindi tinanggap eh. Dahil wala yung tatanggap. Kaya ibig sabihin, sa dulo niyan, hindi rin katanggap-tanggap. Okay, maraming salamat po mga kababayan. Kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog. Bye-bye po. Salamat.